Afternoon, Doc, Lourdes. i-confirm nyo lang Opo. po ito, Doc. May natanggap po kami. Mukhang may ilang under your organizations na hospital daw, mga private, yung umaatras, umaayaw sa YAKA program ng PhilHealth? Baka po mangyari yon kung itutuloy po nila yung balak nila na singilin kami or kami ang magbayad nung tinatawag nilang EMR. Opo. Ano po yung Malaking halaga EMR? po kasi yun. Electronic Medical Records na gagamitin dun sa yakap. Opo. Okay, so halimbawa, yung YAKA po, ano po ba yung mga cover ng YAKA program na ito, Doc? Yung yakap po primary health, primary care, ano yan po. O, pagka magkukonsulta kayo, whether may sakit kayo o gusto nyo lang magkonsulta tungkol sa mga preventive aspect pag sa inyong kalusugan, pwede kayo magkonsulta dyan. Doon po muna kayo magpupunta. Okay. May doktor po dyan, minsan may nurse, ganyan. Doon kayo magtatanong. Ngayon, ito po yung kinocover, yung yakap po, Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth. Yun po, walang bayad yon. Okay. Walang bayad yon. And then, pwede pa kayong, after mag-register kayo, at kailangan nyo ang laboratories, kailangan nyo ang gamot, bibigyan po kayo ng libre. At Okay. PhilHealth naman po ang magbabayad dito sa Yakap Clinic. Saan papasok yung EMR doon, Doc? Ngayon po, nung pong i-establish yan, meron na po tayong ginagamit na parang electronic or EMR dati. Econ ang tawag nila. E-consulta. E-consulta po. Parang yan po yung system Okay. ng medical records nila na electronic. Okay. But then, bigla pong sinabi nila na mag-e-end yan by June of this year, 2026. And kailangan ang mga yakap providers, kami po yun, ang mga hospitals, ang bibili nung EMR na yan. Ay medyo magastos po yan. Aabot ng yung iba 250,000, yung iba up to 400,000 po. Okay. So, halimbawa po, yun nga, medyo mabigat nga po, no? Tinuloy ito ng PhilHealth. Ano po yung effect, yung impact nito sa aming mga pasyente, Doc? Ay di halimbawa kung kayo nakarehistro doon sa yakap clinic na yon, at nagsara po yon, ay mapapalipat po kayo. Pupunta kayo sa ibang yakap clinic. Opo. Kaya lang, mukhang marami yung private hospitals yung aayaw na nga po. Ayun na nga po ang mangyayari kasi siyempre kung doon po kayo nakarehistro sa private hospital na yon, tapos umatras po sila dahil nga sa medyo malaking bayarin yon, ay hindi na po sila tatanggapin or babayaran ng PhilHealth. So magsasarap po sila o titigil na po nila ang kanilang yakap clinic. Okay. May pag-uusap na ho ba, Doc, para mag-meet halfway yung PAPI at yung PhilHealth? Actually, nasabi na po namin to sa pamunuan ng PhilHealth. Pero sa kasalukuyan, naghihintay pa kami kung anong sasabihin nila, anong gagawin. Pero ang unang sinabi nila, mag-e-end yun ng June. Tapos ngayon, merong pasabi sila na by end of March, kailangan maghanap na kayo noong provider ng EMR. Ibig sabihin, nakapili na daw kami dapat. At kung hindi pa, by April 1, hindi na namin magagamit yung ano na yon, yung sa yakap. So ang epekto po niyan, by April 1 at wala pa kaming EMR, ay tigil na rin po ang yakap clinic. Naku, ibig sabihin, Doc, para maintindihan ng ating mga tagapakinig, ang mahihirapan kaming mga pasyente. Opo, kasi alam nyo na maganda itong programang to. Kasi talagang magaling para sa ating mga kababayan na medyo nahihirapan dahil magastos po siyempre ang pagkonsulta sa ospital. Tama. Lalo na sa pribadong ospital. Pero dahil member kayo ng PhilHealth, meron yakap po yan. Ang babayad po lang ng PhilHealth sa mga ganyan, sa yakap clinic. Halimbawa, nagkonsulta kayo, ay babayad po ng PhilHealth 1,700 sa isang tao. Sa inyo po. Hindi, actually, para sa inyo, babayaran ng PhilHealth yung yakap clinic ng 1,700 a year. Isang taon po yun.
So kahit 20 beses kayo, 10 Oo. beses kayo nagkonsulta, ang ibabayad lang po ng PhilHealth sa ospital ay 1,700. Kasama na po doon ang libreng laboratorio nyo, libreng gamot. Po. Pero meron pong ipinasok pa ulit na libreng gamot naman. Halimbawa, kayo ay may diabetes, meron kayong maintenance na gamot. Sa loob ng isang taon po, may additional silang 20,000 Okay. para sa gamot ng po Nako, yun. Sana, Doc, ma-update ho kami sa PhilHealth at sa inyo na ma-resolba yung usaping ito. Lalo na ngayon, Doc, na napakamahal Tama po. lahat. Sandali, Doc, Yes bago ko ho po. kayo bitawan, may pagtaas din ho ba sa mga serbisyo at ilang mga sinisingil sa mga private hospitals dahil po sa sitwasyon ngayon? Palagay ko po hindi may iwasan yan. Pag nagpatuloy po ang ganyang sitwasyon, ay asahan na po natin na tataas talaga ang tinatawag nating hospitalization cost, yung pagpasok natin sa hospital. Kaya as much as possible po, preventive tayo. Huwag tayong magkasakit. Ano? At may tutulong din actually ng yakap yan dahil Tama. bibigyan kayo ng payo para hindi kayo magkasakit. Doc, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon. Maraming salamat din po. DZXL. Si Dr.